Umilaw lahat itong green because sinaksak ko dito sa AC. Tingnan nyo ha. Tatanggalin mo to ang AC, meaning parang merong brown out. Okay? Yon, nag-change to red. It means baterya na siya. Pero hindi kumurop ha. Nag-iilaw pa rin itong ating USB lamp. You see? So nagpa-function na siya normally. Sabi ko in my previous video, it's not fair to conclude and generalize na ang ganitong klaseng mini UPS, ganitong brand, ay madaling masira o hindi siya matibay. May mga product kasi na talagang may problema yung isa o dalawa. So, nagkakataon lang siguro na ang nabili ko ay ganito na siya, may problema. So, madali siyang nasira. Sabi ko doon sa aking unang video, okay ang baterya at ang aking duda ay may sira sa UPS section ng board. Nagkamali ako doon. But actually, I didn't stop from there. Nirepair ko talaga itong mini UPS ko at binalik-balikan ko until nakita ko ang problema. At ito na. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing Super Tank. Wow! Binuksan ko ulit yung aking mini UPS. Ito. Ito siya. Tinanggal ko yung circuit. Sa ngayon, nagpa-function yan. Okay? Nakikita nyo, naka-red siya. It means on battery siya. Okay? Pero hindi to totally baterya lang. Nakita nyo itong alligator clip. Galing yan dito sa aking ATX power supply. Okay? So, ano ba ang nangyari dito? Ito, i-explain ko para maintindihan talaga natin, no? Kung bakit siya nagaganito. Nag-experiment ako. So, I traced the circuit, the voltage. First, I check the battery kung okay ba siya talaga. Na-notice ko, hindi siya totally okay. Itong dalawang cell dito ng 18650 lithium-ion battery, sira na itong dalawa pala. So, ang nangyari, supposedly, the whole battery system supplies 7.2 volts dito sa circuit niya. In fact, makikita natin, ito transformer dito, kung AC ang gagamitin, supplies 8.4 volts para mag-charge dito. Okay, so this needs about 8 volts para lang ma-recharge siya. Now, I tried, mula kagabi, mula kahapon, tina-charge ko itong dalawa, hindi siya nag-charge. So, sira talaga ito siya. Compare mo itong dalawa, madali lang i-recharge siya. So, I concluded na sira itong dalawa because itong connection na ito, itong red, is supposedly para to siya sa 7.2 volts. Itong brown ay para sa 3.6 volts. Ang nangyari dito, the battery system is 2P1S. Okay? Each of this battery cell is 3.6 volts. Nakaparallel tong dalawa. So that's still 3.6 volts. Nakaparallel din tong dalawa, 3.6 volts. Then, itong dalawang pair dito ay kinoconnect in series. So, nagiging 7.2 volts. So, dito, ito siya kinoconnect sa isang parallel lang dito, 3.6. At ito naman ay nakakonect supposedly sa output ng dalawa which is 7.2. Sira tong dalawa, so walang lumabas na 7.2. Kaya yun ang nangyari. Kaya, nandito, ang ilaw, dalawa lang instead of 4. Kung titingnan natin itong label, ano ba yung dalawa? Hanggang dalawa is 50% lang na charge. Because the battery dito is dalawa lang. Bali 50% lang. Half lang siya sa buong battery system. So, tingnan nyo, umiilaw na. So, may may power. So, i-try natin, i-check natin ang output nito, mga niya, para sigurado tayo. Okay. So, i-measure natin ang voltahe nito para sigurado tayo. Tingnan nyo. This is supposedly 9 volts. That's 9.25. Okay. Okay yan. Yung isa naman, this is 12 volts. Tingnan natin. That's 9.2.
at 11.78. Okay, so okay yan. Then ang yung isa is 5 volts ito. Try natin. That's 5.01 volts. So perfect. So in other words, ang problema lang pala nito is baterya, not the circuit. Umiilaw lahat itong green because sinaksak ko dito sa AC. Tingnan nyo ha. Tatanggalin mo to ang AC, meaning parang merong brown out. Okay? Yon, nag-change to red. It means baterya na siya. Pero hindi kumurap ha. Nag-iilaw pa rin itong ating USB lamp. You see? So, napafunction na siya normally. Kailangan lang ng dalawa pang baterya dito. Ito na yung apat na 18650 lithium-ion battery cells na nabili ko for only under 400 pesos. These are 3.7 volts at 3,000 milliampere hour each. Now, kung i-compare natin ito with the original 18650 batteries, itong old ay may nakasulat dito na 3.6 volts at 9.36 watt hour ang capacity niya, which is equivalent to roughly 2,000 milliampere hour. So mas malaking capacity nitong bago, 3,000 milliampere hour or 11.1 watt hours kumpara nito sa original na 3.6 volts at 9.36 watt hours lang. Again, the 4 cells are connected 2P1S, meaning ang pair nito ay nakaparallel, ito din ay nakaparallel. So 3.7 volts, 3.7 volts. Then kiniconnect siya in series, so naging 7.2 volts na siya in total. Again, ang 7.2 volts line ay siyang main supply for the outputs of the UPS, itong red, while itong brown cable, which is connected to half of the battery, bali 3.7 volts, supplies power to the circuit board. Okay, ang baterya naman ay kasyang-kasya dito. At nilagay ko dito yung mating niya from here. Na-transfer ko na dito. So, i-ready ko na to. So, ito na yung bagong baterya. Nalagay ko na. Then, naka-green lahat kasi naka-AC pa yan ngayon. Okay. Now, kung tatanggalin ko tong AC dito, umiilaw na yung red. It means baterya na siya. Then, umiilaw pa rin dito yung ating LED. Okay. Now, na-test ko na to dito. Ang yung output, which is 12 volts. Ito 9 volts siya. At saka itong 5 volts dito. So, okay na yan. Balik muna dito sa aking shelf itong mini UPS para mag-power ng aking Wi-Fi at saka itong aking Xiaomi Home Hub. Kung nakita niyo yung mga recent videos ko, itong Wi-Fi, itong Xiaomi Home Hub at saka itong Google Nest Hub ay kinukonect ito sa isang power station na isang EcoFlow River 3 Plus. Pero, again, kung nakita niyo yung mga recent videos ko, may problema yung River 3 Plus kaya sinuli ko. So, habang nag-aantay ko for a replacement mula sa EcoFlow, dito muna itong aking UPS. Pag dumating na yung bago kong power station na River 3 Plus, then ilagay ko itong mini UPS doon sa labas para mag-power ng aking dalawang tapo cameras. So, abangan. Dahil salamat, bye.